gumawa ng oil depot sa pier. Nagpabalik ang Basir sa event. Hindi naman nag-iisang linggo simula ng maganapang operasyon ng CIDG sa Polyog Port. Isang magandang balita ang hatid ng Bureau of Customs sa IRMM. Sa kabila ng nangyaring insidente, isang malaking kumpanya ng langis at fertilizer ang nais na mag-import sa IRMM sa pamamagitan ng Polyog Port. Ang Bangsamoro Oils and Fuel Corporation, ayon sa Bureau of Customs, mayroon ng locator o lugar ang kumpanya na pagtatayuan nila ng kanilang depot sa Polyog Port. Yes po, meron na po tayong target na din po yung doon po banda sa dating na lugar ng Salam Bridge. It will be initially 1,000 square meters in this initial agreement. But we will reserve as much as 10 hectares for the construction of the depot immediately after the signing of the lease agreement, inshallah, with the Freeport management. And then aside from that huge depot, it is around from 1 million to 5 million liters. Then next project will be the construction of oil refinery, also in this area, inshallah. Oil refinery. So we will not anymore be importing oil from other countries, but we will get the so-called black gold and we will refine it here. And then para mapang presyo ng oil sa Mindanao, inshallah, through the construction of that refinery, inshallah. Ang kakailanganin na lang umano ng kumpanya ayon sa Bureau of Customs bago tuluyang makapag-import sa ARMM ay ang ICARE o Interim Customs Accreditation Registration, isang sistema ng akreditasyon ng mga foreign companies bago makapag-import sa bansa. Once you are not accredited sa ICARE, pag mag-import ka, if you're file your entry, magbabayad ka na ng duties and taxes mo. Isusuka ng computer. Isusuka ng computer yung entry mo. Ibig sabihin ditanggapin. Because you are not accredited. Diyan malalaman ngayon na yung importation mo ay Maliban pa sa Bangsamoro Oils and Fuel Corporation, isang malaking korporasyon kilala sa Cotabato City, ang nais na makapag-import at gumawa ng depot sa Polyog